Kuya Pat, paano ba yung dynamic column na ginagamit mo sa mga project mo? Tara, ituro ko sa inyo ng mabilis. So, itong gagawin pala natin is medyo maraming steps, pero madali lang naman siya. So, sundan nyo na lang ako. Kung gusto nyo makuha itong dynamic block ng libre, tapusin nyo po yung video para malaman nyo po kung paano. Ang unang step po natin is gagawa tayo ng rectangle, syempre, para dun sa column natin. So, type rect for rectangle, tapos specify mo lang yung gusto mong width tsaka length. Ikaw na po bahala. So, akin 0.25 by 0.40. Then, enter. Then, palitan muna natin yung layer properties niya. Papalitan ko lang kasing kulay niya kasi doon lang ako nasanay. Ayan. Ang next step naman natin is lalagyan na natin siya ng hatch. So, type BH for hatch. Tapos piliin nyo lang yung gusto nyong hatch. Kayo na rin po bahala dyan. So, ito po yung sa akin. So, ito medyo malaki yung hatch natin. So, liliitan lang natin siya. Select lang natin. Tapos dito sa may properties niya sa taas, gagawin ko lang siyang 0.25. So, bahala kayo kung susundin nyo po ako ha. Ako po 0.25. So, enter. Ang next command naman po natin ngayon is yung wipeout. Para i-cover na lang po nung column yung mga lines na ginawa ninyo. Para hindi na po kayo mag-erase. Katulad nito. Ayan, di ba? Type po natin wipeout. Select lang po natin yung corner ng column. Then enter. Then select lang natin ulit siya. Right click, draw order, send to back. Para lumabas po ulit yung hatch. So next step is gagawin na natin isang dynamic block. So type natin block. Enter, tapos yung name, kayo na po bahala. So, ako kunwari, column, dynamic block. Tapos yung base point po natin is specify on screen. Click nyo lang yan. Then, okay. Then, select nyo lang po itong lower left. Then, select nyo lang po ulit yung drawing ninyo. Then, hit enter. Next is, select nyo lang, tapos right click, block editor. So, mapupunta po kayo dito. Click nyo lang po yung parameters, linear, select mo lang yung lower left, papunta dun sa right. Then drag nyo lang yan. Isa pa. Para doon naman sa itaas. Lower left, pataas naman po. Then etong distance 1, right click. Grid display 1. So yung distance 2 naman, right click. Grid display 1 ulit. Then next, actions naman po tayo. Click nyo lang yung stretch. Tapos click nyo yung distance 1. Then click nyo lang tong arrow na to. Tapos, gagawa po kayo ng rectangle. Dapat po mako-cover niya yung right side. Kasi papunta siya sa right di ba? Tapos, select nyo ulit yung object. Then, enter. Then, ulitin lang natin yun para sa distance 2. So, click lang natin stretch. Click natin yung distance 2. Then, next is click natin yung arrow sa taas naman. Then, gawa po tayo ng rectangle na isa-select kung saan po siya i-stretch, no? Then, i-select lang po natin yung object. Then, enter. Next step is yung para naman doon sa incremental value ng length tsaka width natin na 0.05. So, close na muna natin itong mga parameters. Then, type natin control 1. Then, select po natin itong distance. Sa may left side, doon sa may value set, ito po sa baba, yung distance type, yung none, papalitan lang natin yung increment. Yung distance increment, gawin lang natin siyang 0.05. Then, enter. Yung sa distance to rin, ganun lang. Ulitin lang po natin. Then, close yun na yung block editor po ninyo. Then, save changes. Then, okay na po yan. Pares na po tayo. Ayan. Papalitan nyo na lang yung length tsaka width niya. Di ba? Hindi ka na mahihirapan. Etong column pala, lagi nyo siya ilalagay sa front ha. Yung right click, draw order, bring to front, para po gumana yung ating wipeout. No? Huwag yung kakalimutan yon. So, alam ko mahaba po yung steps na ginawa natin. Kung tinatamad kayong gawin lahat yon, i-upload ko na lang po ito sa link ko sa bio, dito sa itaas. So, don't forget to follow guys, para yun na lang po yung bayad nyo sa akin dito sa gawa na to. Libre lang naman siya, i-follow nyo na lang po ko. Masaya na ako doon. So, yun lang guys. Salamat. Bye-bye.